Magandang hapon po sa inyong lahat at advance Happy New Year po para bukas at less than 48 hours na po at matatapos na ang taong 2024. Doon po sa mga tao, regarding ho ito sa mga comments, no, sa nagme-message, merong mga bagay na nakalimutan kayo. Sa unang panahon, sa tradisyon, no, makalumang tradisyon, ang lahat ng manghuhula, kaya kinakatakutan dahil nakikita nila yung mga bagay na ayaw nating makita, ayaw nating malaman, ayaw nating tanggapin, ayaw nating maramdaman. 'Di ba? Pero, yung buhay na yon or yung tradisyon na yon nawala kasi binago ng iba na para makakuha sila ng maraming client, makakuha sila ng maraming magpapareading, lahat ng sinasabi nila is yung magaganda lang, yung mga bagay lang na gustong marinig ng kliyente nila, at mga bagay na good news lang. Baguhin nyo, kung ayaw nyo magkaroon ulit ng maraming problema or maulit uli ang mga problema ninyo sa 2024, magpasalamat kayo kung meron pa ring tradisyon or tradisyonal na manghuhula na sinasabi sa inyo ang lahat-lahat, no, bilang warning, at magpasalamat kayo kasi ahead of time alam nyo. 'Di ba? Lalong-lalo na kung magtatanong ka tungkol sa asawa mo, tungkol sa kalusugan mo, kalusugan ng magulang mo, ng mga kapatid mo, estado ng negosyo, estado ng pag-aaral ng anak mo, kung makakapagtapos ba, o kalusugan mismo ng sarili ninyong katawan at mga basic na bagay na kailangan talagang magtagal. Kasi bilang magulang, hindi naman habang buhay pwede tayong magtrabaho at kumayod para sa mga anak natin. May limitasyon yun. Depende sa lakas ng katawan, depende sa ibibigay ng Diyos na time frame kung hanggang saan at hanggang kailan ka lang pwede maging magulang sa anak mo or pwede kang maging anak sa mga magulang mo. Minsan nakakalimutan, hindi na nga natin kayang gampanan yung pagiging kaibigan eh. Kasi may mga tao na nakafocus sa pagiging magulang, pagiging anak, kapatid, tiyahin, kung ano-ano pa. Diba? Ito yung mga bagay na basic talaga. So, kung meron man akong nasasabi sa inyo sa hula na ayaw niyong tanggapin, ayaw niyong isa-isip, nasa sa inyo na po yun. Pero ang mahalaga, alam niyo. Dahil napakarami ng nagpahula last 2022, 23, and 24 na bumalik at nagsabi sa akin na nagkatotoo yun. Sana nakinig sila habang maaga pa. Kasi ang hirap kapag sinayang mo ang panahon, sinayang mo ang oras. Dahil minsan may mga parte sa buhay na hindi lang kayamanan, hindi lang pera, hindi lang ari-arian ang nawawala. Minsan buhay pa talaga. So, dapat maging grateful ka, magpasalamat ka na blessings pa din na merong taong nagbibigay ng warning sa'yo. Huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo, yung pagiging rebelde mo, yung pagiging bugnutin mo at negative na reaction. Kasi walang perpektong tao sa mundo. Wala ring taong natutuwa na katulad ko, 'di ba? Hindi kasi nakakaganda ng routine sa ritual na makikita mo kliyente mong mamamatay. Hindi maganda yun. Hindi ko alam sa iba, pero sa mambabarang, yun yung gusto nilang mangyari. Yung mamatay yung lahat ng binarang nila. Pero sa part ko, may punto talaga na nagiging apurado ako sa pagpapaalam sa mga kliyente ko kapag oras na ang kalaban. Pero, meron namang nakikinig, meron ding hindi. Meron namang tumutupad, meron namang hindi nagtatapos. Pero,
yung panata, kapag ginawa mo, may reward ka. Kapag hindi mo tinuloy, may reward ka pa din. Alam mo na yun, kasi lahat naman ng tao na namamanata, di ba, sa Senyor Nazareno, Senyor Santo Niño. Ngayon, papunta tayo sa Senyor Santo Niño, merong Birhen ng Candelaria, ano pa ba, yung mga fiesta sa susunod na buwan. Maraming ganon. So, kung naniniwala kayo sa tradisyonal na manghuhula, yun yung ginagamit ko. So, dapat nyong ipasalamat kung sinabi ko ahead of time kung ano yung mangyayari. Dahil pwede kayong maglagay ng boundaries at saka warning sa sarili nyo na sa araw na ito, huwag kang maglabas ng pera kasi malulugi, may scam. Sa araw na ito, huwag kang bumiyahe kasi may aksidente. Sa ganitong pagkakataon, panahon, dapat yun ipapasalamat mo. Dapat doon, sasabihin mo, bless ka kasi may mga tao pa na nagbibigay ng paalala sa'yo. Hindi yun kung ano-ano. Yun nga lang, nasanay kasi tayo na yung tinatanggap natin is blessings lang, positive blessings lang. Kaya paulit-ulit ang problema sa buhay ninyo kahit ilang dekada na kasi ayaw nyong magpaturo, ayaw nyong magpadisiplina, ayaw nyong tanggapin ang katotohanan. Lahat ng buhay dapat mamuhay ka sa realidad at katotohanan, huwag sa ilusyon. At huwag ka rin maging dependent sa ibang tao, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay sarili mo. So, di ba, yung mga plato kapag ginamit, kailangan hugasan. Mali, pagkatapos hugasan, kailangan punasan. Pagkatapos mong punasan, kailangan mong i-arrange doon sa lagayan ng mga plates. Diba? And then, kailangan mong i-segregate yung kutsara, tinidor, bread knife, and whatever utensils na meron ka pa sa kitchen. Ganun ang ritual. So, kung may kalat na nakikita, kailangan itong ayusin at i-categorize mo. So, kung yung kalat na nakikita mo is karamdaman, magtanong ka, barang ba ito, kulang ba ito, sumpa o gayuma. Alin man doon, halimbawa barang, ulit tanggalin mo yung barang. Sa pagtanggal ng barang, di ba may dalawang involved? Ang mambabarang at ang nagbayad sa barang. So, di ba dalawa? Ibig sabihin ng dalawa ang tatanggalin. So, kung nagkataon na dalawa ang nagbarang sa'yo, tanggalin mo sila, wala nang barang. Gagamutin ka na naman ngayon. Habang ginagamot ka, posible na makikita doon na meron kang natural na sakit. At yung natural na sakit na yon, kailangan ipagamot mo talaga sa doktor. So, pwede yun magsabay. Yung gamutan ng isang manggagamot sa espiritual, na katulad namin, at yung gamutan ng doktor. Pero, sa kondisyon na kailangan mong magpalagay ng protection, ritual, habang nasa healing stage ka. Bakit? Kasi lahat ng taong binabarang kapag nagpagamot sa doktor, biglang namamatay. Dahil kaakibat ng barang ay mamatay ka kapag naoperahan ka or sinugatan ang katawan mo. Isa yon sa palatandaan sa barang. Yung gayuman naman, hindi siya gayuman lang sa pag-ibig. May gayuman na nilalason ka para magkasakit. May gayuman na malugi ang negosyo mo, magkandaletse-letse ang relasyon ninyo, talikuran ka ng lahat ng mga tao, lahat. May mga ganon. So, buksan nyo ang puso't isipan ninyo sa katotohanan, no? Huwag kayong maniwala lang basta-basta sa mga positive. Kasi, given yung positive maghanda ka man o hindi, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Kahit hindi mo paghandaan kung kailan darating yun, ibibigay yun. Yun yung pinakamagandang sorpresa. Yung positive blessings. Yung tanging responsibilidad lang ng tao na nilikha ng Diyos ay kung paano mo lagpasan ang lahat ng pagsubok na
dadaanan mo bago matanggap ang tagumpay or ang reward mo sa buhay. Sana maging aral ito sa lahat na mas maganda pa rin yung tradisyonal na manghuhula kesa hinuhulaan ka lang kasi gusto mo lang marinig yung maganda at ayaw mo paghandaan yung mga bagay na mas malaki ang gagawing damage sa buhay mo sa hinaharap. Good afternoon po sa inyo lahat.